Tungkol 'to kay, Kiko Barsaga. Ngayon dinemanda siya nitong, oligarch, etong, ultra-billionaire si Enrique Razon. Kasi nabili daw na nitong mayaman, tawagin na lang nating mayaman para to simple, 'tong bilyonaryo na lang, sige. Itong bilyonaryo na 'to, baka trilyonaryo pero para lang maintindihan niyo, i-a-address ko na lang siya. Itong bilyonaryo na ito na si Enrique Razon na nabili niya na yung NUP. Okay? So, diniscuss po natin ito kahapon. Ang sabi ko lang, hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo. Sana, kung totoo sinasabi ni Kiko Barsaga, magbigay siya ng ebidensya. Alam niyo kung bakit? This is very, very important to us. Tama yung sinabi ni Libiste na nabanggit ko sa inyo kanina. Ang sabi ko, at sabi niya sa amin, ang nagpapahirap sa Pilipinas, itong mga oligarch. Alam niyo kung bakit napapahirapan tayo niyan? Kasi ang mga Pilipino nagbabayad ng tax. Hindi ko sinasabing kasama dito si itong milyonaryo na to, itong bilyonaryo na ito. I'm talking in general na ang mga oligarch pinapaboran ng gobyerno. Kasi yung gobyerno meron ding natatanggap dito sa mga oligarch. Napansin ninyo, galit na galit na galit si PRRD sa mga to. Kaya ako, taas ng tingin ko kay PRRD. Alam mo kung bakit? Kung gusto kong magpayaman, hindi ko aawayin to mga ito. Because these people, they have the capacity na payamanin ako. Lalo't presidente ako, ba't ko kakalabanin? Isang hingi ko lang sa mga yan, bigay agad yan. Dahil maraming mga problema yung mga negosyo nila. Hindi po itong bilyonaryo pinag-uusapan natin. In general po, yung mga oligarch. Kaya taas ng tingin ko kay PRRD. Tapos, hindi, kaya explain ko lang, hindi po ako panatiko bakit gusto ko si PRRD. Galit talaga ako sa adik. Alam nyo yan, sa lahat ng mga nakakilala sa akin, even my family, they know ayaw ko ng adik. Kahit si Banat ba, yung kapatid ko, alam niya, galit ako sa droga. Eh yan ang tumindig. For how many years, ang daming presidente, hindi tumayo patungkol sa droga. Only PRRD. Naisip nyo ba gaano tayo pinahihirapan ng mga komunista, ng mga NPA, ng mga rebelde? Nasugpo ba ng mga presidente? Hindi. Sino lang nakagawa? Si PRRD. At alam nyo, ayaw ko sa mga ito. Ito naman, oligarch. Walang kumalaban sa mga yan. Kung hindi, sino? Sino lang ang kumalaban sa mga yan? Pilipino, nagbabayad. Kapos na nga ang pera. Alam mo ba yung VAT na binabayad mo? Ultimo, mahirap nagbabayad ng tax sa tama. Kasi pag kumain ka, may tax. Naggrocery ka, may VAT. Magpagas ka, may VAT. Namasahe ka, may VAT. Lahat may VAT. Lintik na Batman yan. Pero yung mga oligarch, nakakalusot. Kaya nga, di ba, nagkaroon ng problema ABS-CBN, kaya nagalit si PRRD. O ngayon, sana, kung totoo tong paratang ni Kiko Barsaga, magpresenta ka ng ebidensya because we need it. Tingnan po natin. Hindi na pinatagal ng kampo ng bilyonaryong si Enrique Razon ang paghahain ng kaso laban kay Cavite Congressman Kiko Barzaga. Nagtungo na kanina sa Makati Prosecutor's Office ang mga abogado ni Razon para magsampa ng kasong cyber libel laban sa batang kongresista. Sabi ng abogado ni Razon na si Attorney Lawrence Arroyo, defamatory at malisyoso ang mga posts ni Barzaga sa kanyang social media account. Ito raw yung post niya, malisyoso. Enrique Razon is the mastermind behind the corruption in Congress. Naku, matindi nga. Matindi nga yung binitawan. I will disclose everything in a speech once I return on the first week of February. Ang tanong, pagsasalitain ba siya? Naalala nyo? Ilang beses pinatayan ng Maito? Kaya nga yan ang nagiging problema natin eh. Ito yung kay Pinky Lacson. Ngayon, mayayabang ka, papupuntahin mo si Aimee. Eh, hindi naman nakakasalita. Ito rin, ilang beses pinatayan ng mic. Sana patas lang. Hayaan lang magsalita. Huwag kayo kontra ng kontra. Then, kung gusto nyo i-demanda after that, saka nyo i-demanda. Gusto nyo i-ethics, saka nyo i-ethics. Pero pagsalitain ninyo. Para hindi sasabihin hinaharangan ninyo ang hustisya. Pero mabigat itong binitawan ni Kiko and I really hope meron siyang evidence. Dahil mabigat yan. Involved. Di umano sa korupsyon. At tatandaan po natin. Ito madalas kami pag-ingatin ng aming tatay dahil ang aming tatay ay abogado. Mahigpit ang batas at ang korte sa mga private individuals. Hindi di baling sabihin nyo ang baho ng mga politiko pero ang mga private hindi sila parehas ng sukatan pagdating sa korte. Kaya kailangan maingat ka pag ang babanatan mo private citizen. But then again, malay natin yung tapang nito dahil may hawak siyang ebidensya. Kasi obviously, talaga may corruption sa Congress. Yan, public knowledge yan. Alam karamihan ng Pilipino yan. Pero yung kay Razon na siya ang mastermind sa corruption sa Congress, ayan, bago yan. Kailangan may matibay siyang ebidensya dyan. Noong January 9, 2026, kung saan pinaratangan niyang sinuhulan ni Razon ang National Party Unity o NUP para suportahan si dating House Speaker Martin Romualdez noong 2025 elections. Hindi alam ng kampo ni Razon ang motibo ni Barzaga. And the basis of this complaint of ours is precisely
our position that what he said was false and malicious. Sa kanyang mga posts kahapon, sinabi ni Barzaga na may mga ebidensya siyang ipipresenta na magpapatunay sa umano'y suhulan. Ipinagkibit balikat lang naman ito ng abogado ni Razon. Hindi naman dumating si NUP Chairman Ronaldo Puno o kahit na sinong miyembro ng partido kanina sa Makati Prosecutor's Office. Maring ipinahayag ni Congressman Puno na hindi nila palalampasin ang mga walang basehan na bintang ni Barzaga. Sabi ni Puno, suportado ng lahat ng NUP members ang pagsasampa ng kaso laban kay Barzaga. This will be an acid test for Kiko Barzaga kasi hindi ka biro, private citizen itong bilyonaryong to, no? So private citizen 'yan, hindi niya pwedeng banat-banatan, hindi yan pasahod ng gobyerno. So iba dapat ang diskarte niya diyan. Medyo matindi nga yung binitawan niya. So tingnan natin kung talagang yung tapang ni Kiko Barzaga ay back up sa tunay na buhay. Tingnan natin kung yung tapang ni Kiko Barzaga ay back up ng ebidensya. Diba? Hindi ko po hinuhusgahan si Kiko, hindi ko rin hinihusgahan itong bilyonaryo na to dahil hindi ko po alam ang katotohanan. Pero abangan natin, malalaman naman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo.